Magandang umaga po sa bawat isa. Sabihin mo naman sa tayo mo, good morning. Good morning po, good afternoon, good evening po sa lahat po ng ating pong mga nasa online. Ayan, so pwede mo bang sabihin mo sa amin or i-chat mo naman sa comment section kung saang parte ka ng mundo o ng planeta galing? De, joke lang. Biro lang po. Ayan. So, muli po ay is a great privilege again and honor po na ako po ay makatayong muli dito po sa pulpitong ito para po gamitin ng Panginoon ngayong pong umagang ito. Sino po excited ngayong umaga? Excited na makita ako. Sino ba yun? Bigla-bigla na tumatayo doon. Hindi mo tinatawag. Amen. So, ayan. So, magandang umaga po sa bawat isa. So, sa mga di po nakakilala po sa akin, my name po ay, ako po si Pastor Mark Gonzaga at tayo po ang nagpapastor sa ating pong daughter church sa Occidental Mindoro po. At it's a, again, honor and privilege na tayo po ay makarating doon at tayo po ay gamitin ng Panginoon. Hindi po nagiging madali ang ministry po ng Panginoon, but like ko nga pong binabanggit, hindi naman talaga yung, paano bang ways na dapat ko sabihin? Hindi po sa laki or ng ministeryo yung meron ka, kundi yung sa bawat journey mo sa Panginoon, kung ano yung natutunan mo at kung ano yung experience mo sa Panginoon. Kasi yun po talaga yung mahalaga. Kasi a lot of churches, a lot of people, malaki naman sila, kaya lang wala natutunan. Walang pinagbago. Di ba? Di ba? So, mainam pa rin po, no? Mainam pa rin po na tayo po ay lumalago in quantity, but syempre, lumalago rin po tayo in quality. Amen? Tinan mo katabi mo. Lumalago ba yan? Hindi, pastor, lumolobo. Ako po medyo, dahil nga po wala makain, so, mas tumaba daw po ako, hindi ko alam kung ano nang itsura ko talaga sa paningin ng ibang tao eh. Amen. So, ayun po, at the same time po ay ako rin po ko yung opportunity para magpasalamat sa Panginoon for giving us, kasama po si Pastor Topher na makapagtapos po sa aming pong Bible School kahapon po. So we graduated Bachelor of Theology sa Kainos Bible College and maraming pong salamat sa inyo pong mga panalangin. Maraming pong salamat sa mga sumuporta, lalo po sa financial, ay hindi po namin ito mararating kung hindi po namin kayo kasama. Kaya po, again, maraming pong salamat sa bawat isa po sa inyo. Amen. So, sige po, at ako po ay nabigyan ng task na ating pong senior pastor na tinanong niya po kung hanggang kailan po ako dito. Gusto ko nga sasabihin, hanggang ngayon lang po. De, joke lang. Di ba? Tayo po ay tinanong po niya tayo kung hanggang kailan tayo dito, kung pwede daw po ako mag-speak. So syempre po, hindi po natin tatanggihan yon. Dahil, again, isang malaking parte ng aking pong buhay, ng buhay Kristiyano, ay ang simbahan pong ito. So, hindi man po ganun kadali kasi kailan ba yun? Wednesday ata yun, Thursday. Ayan. So, wala po talaga akong parang preparation or parang yung sarili ko na ako ay magkasalita. But praise the Lord dahil tayo po ay binibigyan pa rin ng wisdom sa Panginoon. Sabi nga po ng Bible, kung tayo po ay nangangailangan ng karunungan, humingi lamang po tayo sa Kanya. Amen. At maniwala po kayo, yung wisdom na yon ay iba sa wisdom ng mundo. Amen. So importante na yung wisdom natin bilang mga Kristiyano ay wisdom galing sa Diyos. Kasi po mga kapatid, ito po yung katotohanan. Minsan, naghahanap tayo ng karunungan, naghahanap tayo ng kagalingan, naghahanap po tayo ng wisdom sa mundo na minsan yun po yung nagiging dahilan para po tayo magkamali sa buhay. Amen. Kaya nga po yung Book of Proverbs ay isang wisdom literature na kung saan mga practical yet timely na mga principles when it comes sa buhay po ng tao. Napakaganda pong basahin po yun. Everyday lives, daily lives ng buhay po ng tao nandoon po.
Kaya po, maganda po na ating pong pag-aralan po yun at ating pong asamin na tayo po yung magkaroon ng karunungan mula sa ating pong Panginoon. Amen. So, ngayon pong umagang ito ay dahil tayo po ay nasa tema po kayo ng Solideo Gloria. Ayan, sabi niyo po, Solideo Gloria. Pastor, ano ba yan? Latin ba yan? Latin? Actually, Latin yan. Okay? So, ang ibig sabihin po ng Solideo Gloria, ayan na, kalagay na po dyan, the glory of God alone. Or sabi natin, glory to God alone. Alam niyo po, bigyan ko lamang po kayo ng konting context ito o pinanggalingan po nitong Solideo Glory na to kasi baka maya, ano lang yan, gawa-gawa lang yan nila pastor. Amen. Ito po ay isa po sa matatawag nating isa sa mga 5 solas. Okay? Hindi po solar. Solar yung iba eh. Solas po. Ito po yung 5 solas na kung saan ito po ay sinamarize or ginawa ng mga reform nung sila po ay umalis sa Catholic Church. Okay? Sa Roman Catholic Church. Kasi po, baka po magkaroon po kayo, ano po kayo, ang Catholic po, ang ibig po sabihin niyan is universal. Okay? So, there's nothing wrong about the word Catholic kasi ibig sabihin po nun is universal. Okay, pero kasi nilagyan mo na ng Roman, so syempre, kanila na yun. Okay, kaya importante po yung maintindihan po natin. So 5 po yan. 5 solas. Una yung sola scriptura, scriptures alone, na nagkasabi po doon na ang Bible po ang pinaka-sole authority ng ating pong Christian faith when it comes sa doctrine and practices. Pangalawa is the sola gratia or grace alone. Ito po ay, ibig sabihin po noon, yung salvation po natin ay regalo po ng ating Panginoon, regalo galing sa grasya ng ating pong Panginoon at hindi po galing sa human effort. Kaya lagi po ito binabanggit na kahit magpakabait ka pa, kahit sabihin pa natin na mag-sorry at mag-sorry ka, kung wala yung grasya ng Panginoon, hindi po tayo maliligtas. Amen. So, hindi po yung resulta ng human effort. Pangalawa, yung sola fide, yung faith alone. Tandaan po natin, na matagpuan lang po natin yung ating pong salvation sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And pang-apat, yung solas Christus, in Christ alone, na sa salvation din po ay matagpuan natin sa ating pong Panginoong Hesus lamang. At yung Solideo Gloria, ito po ay glory to God alone. Ito po ay, yung salvation po natin ay trabaho ng ating pong Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Para po sa kanyang kaluwalhatian. So, ito pong 5 solas po na ito, mga kapatid, ay dinesign po ito para mabigyan linaw yung basis ng salvation. Kasi po tandaan po natin, sa Roman Catholic po kasi, it is faith plus work equals salvation. Kaya hiniwala po sila sa mga penitensya. Yan. Hiniwala sila sa kailangan mo manalangin ng mga 300 na ama namin. Grabe naman yung 300. Meron pong meron pong nakitang meme ata sa Facebook eh. Yung parang may katikismo pa ba sa school? Yung iba may rosary. Yung dala ata nung isa Buddha beads eh. Ang lalaki eh. Sabi ko, garaw nito. Ang laki naman ito. Okay po. So para po, sabi ko nga po, sa 16th century, umalis po ang mga reformists, Martin Luther King, sa Roman Catholic, at binuo po nila ito para po i-clarify mismo nila yung basis sa salvation, i-counter ang Roman Catholic na doctrine, at i-promote po yung doctrinal purity, at i-unify yung Reformation movement. So, hindi po natin pag-uusapan yung history po noon, but ang gusto pong i-point po dito, yung Solideo Gloria, yung ang kaluwalhatian ay sa Diyos lamang. Okay? And today we will see how can we see the glory of God doon po sa plano ng Kapaskuhan. Okay? Dahil Christmas na po. Merry Christmas po, mga kapatid. Bati mo naman tayo, Merry Christmas. Ayan. So, kami po ay uuwi ng 21. So, pwede nyo pong i-advance hanggang 15 lang po.
Joke lang po. Biro lang. Okay, so tingnan natin. Paano natin makikita yung glory ng Diyos doon sa kwento ng Kapaskuhan. Amen? So, buksan pa natin itong mga Bible on Matthew chapter 1 verses 21 hanggang 23. Tayo po lahat ito mayo. Matthew chapter 1 verses 21 hanggang 23. And let me read it in the New International Version. Sabi po doon, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Verse 22, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Verse 23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Purihin po, Panginoon, sa pagbabasa po ng kanya pong salita. Tayo po sumagit na manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa araw po nito, O Diyos. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, sa amin pong pagsimula ng aming pag-aaral, Lord God, dalangin ko na kami po ibigyan mo ng karunungan nagbumula sa iyo. Hayaan po ang banal na Espiritu, Panginoon, tumulong po sa amin na maunawaan ang lahat ng iyo pong salita ngayon pong umagang ito. Bilang iyo pong lingkod, Panginoon, gamitin mo lamang po ko bilang tool, Panginoon, bilang vessel, Panginoon, Lord God, ang iyong pagkapala, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. At ikaw po yung makita at maitaas sa kalagitnaan po namin ito, Panginoon, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So I want to share you this topic entitled, Kaluwalhatian sa Kapaskuhan. Ayan, kaluwalhatian sa Kapaskuhan. You know what, church? Christmas is more than a celebration of tradition. Higit po ito sa selebrasyon o higit ito sa tradisyon na every December ay ating po sineselebrate, atin po itong ipinagdiriwang. Kundi ito po ay isang revelation ng kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Again, let me repeat, Christmas is more than a celebration or tradition or celebration of tradition. It is a revelation of God's glory. Why? Kasi po mga kapatid, ang kapanganakan po ng ating pong Panginoong Jesucristo ay nagpapakita po ng sovereign plan ng ating pong Panginoon. Nagpapakita po ito ng faithfulness ng Diyos. Nagpapakita po ito ng kanyang presensya. Sa pamagitan po ng kwento ng Kapaskuhan, mga kapatid, naalala po natin yung kamanghamanghang kaluwalhatian ng Diyos na talaga pong nagpapahayag sa atin o naghahayag sa pangalan ni Jesus. Amen? Yung mga katuparan ng mga prophecies sa Old Testament at syempre yung kanyang presensya sa ating pong kalagitnaan. Amen? Akala natin, basta lang sumulpot ng Panginoong Jesucristo, parang, oy, may baby dyan sa manger. Di ba, nagkakalabo-labo na nga, nagkasama-sama na yung pastol, yung tatlong hari, tatlong magi, labo-labo na eh. Pero hindi po sila magkakasama kasi ang tatlong magi po, nung dumating po, ay almost 1 to 2 years old na po ang Panginoong Jesucristo. At yung mga pastol ay talagang halos kapapanganak pa lang ng ating Panginoong. So, hindi po sila magkakasama. Okay, sa tatagating natividad o nativity. Okay? So, sige po, isipin po natin mga kapatid, ng isang mundo na talagang halos walang pag-asa. Actually, ganoon naman po talaga ngayon ang mundo po natin ngayon. Nawalan po tayo ng pag-asa, puno-puno ng kadiliman. At before pa naman, ganoon na rin po talaga sila. Kasi ang tagal po nilang inaantay yung Mesiyas nang kung saan magpapalaya sa kanila doon sa Roman Empire. So, ganoon din po sa buhay po natin. Talagang makita natin na parang wala na bang katapusan yung pasanay natin sa buhay? Lagi na lang bang ganito? Amen. Pero alam niyo po, isang milagro, isang himala, o isang napakagandang event yung nangyari po sa panahon po nila na kung saan makita po natin na halos, di ba yung mga magi po, ang titignan po nila ay yung bituin sa langit. Isipin niyo po, yung bituin na yon, yung liwanag na yon ay tumatagos sa kadiliman ng buhay ng isang tao at magre-reflect ng pag-asa ng ating pong buhay at ng mundo. Amen? Ganun po natin dapat tignan mga kapatid, yung Kapaskuhan. Amen? Ito po yung Kapaskuhan. This is Christmas. Higit po ito mga kapatid.
ito po isang kahangahangang panahon, hindi lang sa mga pailaw. Alam niyo po kayo, sa Mindoro po kasi, sabi ko sana nagkapagalingan no? Sa Mindoro po kasi, bawat bayan po kasi lagi may pailaw. Pailaw ni Mayor, doon sa bayan ng Rizal, may pailaw po ngayon. Actually, kahapon nagpailaw. Sabi ko nga ano yung tema niyan? Regalo sa bayan daw. Sabi ko, dapat naman talaga. So, mga pailaw sa Nose, sa Mamburao, sa may Sablayan, mga may pailaw po doon. Sabi ko, mag-brownout na naman sa amin ito. Kinuha nila lahat ng ilaw. Okay po. So, ito po isang kahanga-hanga na panahon. Hindi po sa mga pailaw natin sa bahay, pailaw ng mga sa park, or hindi rin po ito patungkol sa regalo, at hindi rin po ito patungkol sa handa po natin, mga kapatid. Kung hindi, ito pong Kapaskuhan po ito, kaya po ito naging kahanga-hanga because it points us sa majestic and glorious work ng Diyos. Niniwala po kayo doon, mga kapatid. Kasi kaya ko po ito nababanggit, kasi po, a lot of people, and even Christians, minsan hindi naman po sabing lahat, at wala po dito yon. Nabanggit po nila, wala po sa section, sa section 1 hanggang 8, nasa section 9. Section 9 daw po. Okay, a lot of people, a lot of Christians, they are so down. They are so sad na parang pag walang regalo, pag walang handa, nade-depress na sila, nai-stress na sila. Amen? Di ba? Pero ang tanong ko po, mga kapatid, yun po ba talaga yung point kung bakit may Kapaskuhan? Yun po ba talaga yung point bakit ipinanganak ang Panginoong Jesucristo? Yes, nandun po siya, nangyari po yun so that we can celebrate. Pero hindi po yun yung punto. Hindi po yun yung pinaka-reason bakit may Kapaskuhan. Again, this is Christmas. Kaya po naging kamangha-mangha yung panahon po nito because it points us to the majestic and glorious work ng ating pong Panginoon. So, kagaya po ng ating po nabasa, mga kapatid, na verse o na passage sa Matthew chapter 1, as we meditate ito pong verse po na ito, itong kwento po ng Kapaskuhan nito, ang question po natin ngayon pong umagang ito is, how can we see God's glory? Or how God's glory is uniquely revealed through Christ? Paano natin makikita yung unique na kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Jesucristo? So today, ilan po sa mga katotohanan ang may discovered natin, paano ba nagniningning yung kaluwalhatian ng Panginoon through the Christmas plan. Okay? Yung plano ng Panginoon, yung plano ng Kapaskuhan na ito, and especially, paano ito magiging relevant sa panahon po natin ngayon. Amen? At tanong ko po, mga kapatid, are you ready? Sige, Pastor, simulan mo na. Church, are you ready? Amen. Ayan. Una po, mga kapatid, tingnan po natin. Sabi po sa verse 21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sin. Ilang oras po ba ako dito? 5 minutes? Okay. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sin. So, unang katotohanan, mga kapatid, na makikita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon is, number 1, we can see God's glory in the name of Jesus. We can see God's glory in the name of Jesus. Makikita po natin yung kaluwalhatian ng Panginoon sa pangalan mismo ng ating Panginoong Hesus. At dalawang bagay gusto ko pong i-share po sa inyo dito. Unang-una, Jesus' names reflect His mission. Sabi niyo nga po, mission. Jesus' name reflects His mission. Alam niyo po, mga kapatid, sa ancient world,
sa noong panahon, mga kapatid, ang pangalan po ay may mahalagang kahulugan. There's a deep meaning ang bawat pangalan. At madalas po ito po ay nagpapakita ng pagkakakilanlan or purpose ng isang tao. Kaya lagi ko po binabanggit, wag po kayo basta-basta magbibigay ng pangalan. Amen? Nang hindi natin muna inaalam. Kasi marami pong mga tao na basta-basta na nagpapangalan. Mayroon po akong isang napanood, sa Poland daw po, hindi basta-basta pwede magpangalan ang mga magulang. Kailangan daw po, ang pangalan ng babae, laging is always ends with A. At kailangan yung pangalan nakabase sa gender mismo ng bata. Hindi niya, at the same time, hindi pa pwede gumawa ng kahit anong pangalan ang mga magulang o gawa-gawa. Po, kailangan na pumili sa mga parang naka-reserve na pangalan. Sa Poland po ito Hindi ko po ito gawa-gawa. Sa Poland po. So, ang pangalan ng gusto kong maging pangalan ng anak ko ay 7. Bawal yon. Bawal po. So, ano po ang gusto ko i-point? Sabi ko, napakasikto naman itong Poland na ito. Pero ano po ang ibig sabihin nun? Kasi po, napakahalaga po talaga kasi ng pangalan sa isang tao. Kaya nga lagi ko po yung binabanggit, mga kapatid, isa sa mga bagay na mahirap masira sa isang tao ay ang kanyang pangalan. Kaya kapatid, alagaan mo ang pangalan mo. Sabi mo sa tayo mo, alagaan mo ang pangalan mo. Amen? So ito pinagpapakita ng pagkakakilanlan at purpose ng isang tao. At ang pangalan pong ang pangalan pong Jesus ay direct translated po ito to the Lord saves o the Lord saves. Na sumasalamin po sa kanya pong purpose o sumasalamin po sa kanya pong layunin dito po sa lupa. At ang pangalan pong Jesus ay hindi po basta-basta. Hindi po ito basta-basta binibigay, kung hindi ito po'y pinili mismo ng ating Diyos upang ipakita sa Kanya yung divine purpose. Hindi ordinaryong purpose, but a divine purpose. And what is that divine purpose? That is to save humanity from sin and reconcile us to God. Hindi lang tayo basta iligtas sa ating kasalanan, hindi lang tayo basta patawarin sa ating mga kasalanan, kundi tayo po ay maibalik sa ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. Amen. Yan po yung divine purpose ni Lord. Di ba? And to illustrate this, mga kapatid, para mas maintindihan po natin yung purpose po ng Panginoon, imaginein mo, yung isang bahay no sunog, o isang sunog na lang, no? Na dumating yung mga bombero at yung bombero po ay nagmamadaling pumasok sa nasusunog na gusali o bahay upang iligtas yung pamilya sa loob ng bahay na natrap sa sunog. Imaginein po niyo yun. Bakit po kaya kailangan? Thank you. Bakit kaya kailangan nilang iligtas? Because it's simple as hindi kayang iligtas nung sarili nila o hindi kayang iligtas nung pamilya yung sarili nila mula sa nasusunog na bahay. Amen po ba? That is why kailangan po nila ng magliligtas sa kanila. Katulad din po sa atin, mga kapatid, we are trapped in sin. Alam niyo ba yun? Nakakulong po tayo sa kasalanan. Kaya po, parang ang hirap-hirap po, no? Na parang, kaya totoo yung kanta ano ba yung kanta na yun? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Tinawag tayo, mabait ba yan? Di ba may ganun po tayo na aspeto, na parang gusto ko naman magbago, gusto ko naman maging maayos na yung buhay ko, pero parang ang hirap-hirap. Why? Because we are trapped in sin. Tayo po ay nakakulong sa kasalanan, mga kapatid, at hindi po natin kayang iligtas yung ating pong mga sarili. That is why we need Jesus. Amen. Kailangan natin ang ating pong Panginoong Jesucristo. Why? Because the name itself speaks for His purpose. The Lord saves. Amen?
Yun yung purpose niya ba siya pumarito sa lupa upang iligtas tayo mula sa kapahamakan natin sa kasalanan. Again, we cannot save ourselves. Kahit magpa-feeding program ka pa dyan, kada 5 minuto, lahat na naman pakain mo rito, pag wala ang Panginoon sa buhay mo, hindi ka pa rin ligtas, and that is the truth. Kahit pamigay ka pa ng piso-piso dyan kada araw, magpakain ka na magpakain, mangupo ka na mangupo, magmano ka na magmano, kahit anong bait mo. Sobrang bait mo, sana kunin ka na ni Lord. Kung kukunin ka. Wala si Jesus eh. Yun po yung katotohanan mga kapatid. Mahirap man tanggapin, pero we need Jesus in order for us to go to heaven. Ito po yung lagi ko binabanggit eh. Jesus is our only ticket. Siya lang, walang iba. Kahit anong ipon mo ng ticket sa bus, anong mga ticket, mga resibo dyan, hindi po eh. Amen. Kasi po marito siya sa lupa para tayo pailigtas mula sa kapahamakan po natin. So therefore, mga kapatid, Jesus' mission was rooted in the glory of God's redemptive plan. Kaya pala, yung kanyang misyon ng ating pong Panginoong Kristo ay nakaugat mismo sa kalawatian ng Panginoon doon sa redemptive plan. Yung plano na muli ay tayo po ay ma-reconcile, na tayo po ay mailigtas. Kaya po sabi po ng John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." Kabisado na po natin yan mga kapatid. Pero sana naintindihan po natin yan. Amen. And I'm encouraging you mga kapatid na wag lang po tayong basta-basta magko-quote ng anumang verses without knowing its context, without knowing its ano ba talaga yung meaning. Kasi mahirap naman no, na parang quote ka ng quote, di mo pala alam yung meaning nun. Mahirap po yun. So dapat alam po natin. Kagaya po mga kapatid na tayo po ay dumadaan sa mga problema, political unrest, personal struggles po natin, yung mission po ng Panginoon ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa at sense of purpose. Amen? Nabibigay po siya ng sense of purpose. Kaya po sabi sa Acts chapter 4 verse 12, "And there is salvation in no one else." Let me repeat that. Acts chapter 4 verse 12, "And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." Malinaw po yan. Hindi mo makukuha, hindi mo makikita ang kaligtasan sa kahit na sino man. Isa lang po ang binigyan ng pangalan para iligtas ang buong mundo. And that is Jesus Christ. Amen. Hindi po si Mark, hindi po si Anton, hindi po si Bunik, kung sino mang pangalan, ang meron, hindi rin si Gibuloy. Meron po ba nagpalista dito? Baka may nagpalista po sa inyo dito, ha? No one other name under heaven given among men by which we must be saved. Ang linaw po niyan. Amen? Sabi po ni A.W. Tozer, Jesus is not one of many ways to approach God, nor is he the best of several ways. He is the only way. Sabi niyo nga po, only way. Diba? Tanging daan. Hindi bagong daan, hindi dating daan. Kung di tanging daan. Siya lang yung tanging daan. Nag-iisang daan. Hindi siya yung, ito po nakakalungkot, maniwala po kayo. Alam niyo po ba yung statement ngayon ng Santo Papa? Aware po ba kayo doon? Nang binanggit po niya, all religions are ways to God. Depende sa Diyos na
na kanyang binabanggit. Pero knowing, ang Santo Papa, syempre, si Lord. Pero para banggitin niya, para ang statement niya, all religions are ways to God. Napakadelikado po nun, mga kapatid. Jesus is not one of the many ways to approach God. At hindi rin siya yung best sa mga maraming daan, maraming kapamaraanan. He is the only way. That is why Jesus' name reflects His mission. Kaya makita ninyo kalawatian ng Panginoon sa pangalan pala ng Panginoong Jesucristo eh. Amen? Pangalawa, Jesus' name declares God's glory. Jesus' name declares God's glory. Alam niyo po, mga kapatid, sa biblical context, again, ang mga pangalan po, it's often represented yung kanilang character and authority. Okay? Nire-represent po nila yung kanilang character mismo. Kaya again, sabi ko nga po kanina, huwag kayo basta-basta magpapangalan. Actually, ang pangalan talagang, sinearch ko po talagang, I pray for the name of Mavi, na sabi ko, Lord, ano po bang magandang pangalan? Gusto ko po sana yung pangalan na mag-reflect sa kanya pong purpose. And one of the, my prayer, at the same time, syempre, para po sa amin, sa initials po namin, is Malvin Filks. So, ang Malvin po is leadership, valor, and then yung Filks is joy and prosperous. Kailangan ko po itong binabanggit na kung makikita niyo po yung aking pong anak, na minsan ako pala iyakin, pero mostly, ay lagi pong nakatawa at masiyahin pong bata. So, ganun din po mga kapatid. Sa biblical context, ang mga pangalan po is often represented character and authority. Bigyan ko po ng ilan sa mga example. Una po sa Abraham, father of multitude. Amen? Alam po natin yan. Pero alam niyo po, binago po ng Panginoon yung pangalan ng Abram to Abraham para i-reflect yung pangako ng Diyos sa kanya na magiging father of many nations siya. Okay, pakita niyo sa Genesis chapter 17 verse 5. Kalawang example is si Moises. Ang isipin po ng Moises, drawn out of the water. Okay, ilabas o i-drawn out. Ang pangalan po niya is reflected nung siya po ay ni-rescue from the Nile River. At po ay reflected yung pangalan niya bilang role niya para i-deliver yung Israel out of Egypt. Amen? Exodus chapter 2 verse 10. Si Peter din po, which means rock or Cephas. Okay? So si Jesus po ay nirename po ng Panginoon yung pangalan ni Simon into Peter para i-symbolize yung kanyang foundational role sa early church. Matthew chapter 16 verse 18. So nakita natin mga kapatid na kaya po sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan sa kanyang anak na si Jesus ay pinapahayag po ng Diyos yung kanyang ultimate plan para sa kaligtasan ng tao at maipakita ang kanyang kapangyarihan na tumubos. Amen. May isa pong theory sa soteriology, yung ransom to Satan theory, na kung saan, tama ba ako? Basta mayroon isang theory po sa salvation na kung saan magbabayad daw po tayo ng ransom sa kay Satan. Okay? Pero ang point doon, hindi tayo unang-una wala pong kapangyarihan sa Satan para tayo ay pakawalan. Okay? Hindi po tayo hawak ni Satan. Okay? Kundi tayo po ay under ng kasalanan po. So ang point ko po dito mga kapatid, only God has the power. Okay? Has the power to redeem. Only God has may kapangyarihan lang para tumubos sa ating pong mga kasalanan. Kaya nga po yung work ng salvation glorifies God's name. Yung kilos po o yung act o yung trabaho po ng kaligtasan ay nagbibigay ng kalawatian sa pangalan ng Diyos. Why? Kasi nga po, hindi naman po ito about sa human effort again.
Hindi po ito sa gawa mo, hindi po ito sa kung ano mang ginawa ng pamilya mo, kundi it's all about God's sovereign grace. Amen. Sa grasya lamang po ng Panginoon ito, mga kapatid. Kaya nga po, Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9, it always reminds us, for by grace you have been saved through faith. Actually, makita mo ilan po dito sa mga solas na nabanggit ko po eh. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Nakuha po natin. Para hindi tayo magyabang. Hindi tayo kung para ipagmalaki natin na tayo pinilgas yung sarili natin. Ito po ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya pala nagkaroon ng kaligtasan ay dahil sa grasya ng Panginoon, dahil sa ating pananampalataya. O ilang solas na po yun nandyan? 3. Pagka sumunod pa ng 10, if I'm not mistaken, 4 na po yun. Or 5, makikita niyo po dyan. Nakuha po natin. So, ibig sabihin, mga kapatid, ito pong divine initiative po na ito, it emphasizes that salvation is entirely a work of God. Ulitin ko po, ito pong initiative po na ito, mga kapatid, ina-emphasize lang po nito na yung salvation, yung kaligtasan po natin, is entirely work of God. Trabaho po ito ng Diyos para magbigay sa Kanya ng kalawalhatian. Amen? That's why every time we proclaim the name of Jesus, we declare the glory of God who saves. Amen? Hindi lang tayo nagbabanggit na Jesus. Hindi lang tayo natin basta sinisigaw yung Jesus. Kung hindi tayo po ay nagde-declare ng kalawalhatian ng Panginoon na siya nagligtas po sa atin. Amen? Isipin niyo lang po yung isang renowned na artist, isang renowned na painter, na kung saan yung kanyang pirma ay nandoon sa kanyang work. Okay? Sabihin, yung work niya, yung masterpiece niya, kaya ito may signature, ay yung signature ay nagde-declare ng ownership at creativity. It's the same sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Na ang pangalan ng Panginoong Jesucristo is God's signature on the masterpiece of our salvation. Yung Jesus na kalagay dyan, yan yung pirma ng Diyos para ipakita sa atin na ito yung masterpiece na ginawa kong kaligtasan. Para ipakita yung kanyang kalawalhatian at yung kanyang plano. Amen. That is why every time, kaya nga di ba sabi ng Bible, do not use the name of the Lord in vain. Hindi basta-basta. Ingat. Sabi po ni Charles Spurgeon, the name of Jesus is honey in the mouth, melody in the ear, and joy in the heart. Ang pangalan daw po ng Panginoong Jesus ay parang honey sa ating mga bibig. Magandang musika sa ating mga tinig. At kaaliwan at kagalakan sa ating mga puso. Kapatid, tanong ko po sa inyo ngayong umagang ito. Every time you speak, every time you hear the name of Jesus, ano nagiging response mo? Ano nagiging response mo? Normal na lang ba ang pangalang Jesus sa buhay po natin? Amen? So what we are going to do sa katotohanan po na ito? Kapatid, as we apply this truth, rejoice in the salvation that glorifies God's name. Magalak tayo doon sa kaligtasan na in-offer ng Panginoon sa atin para sa kanyang kalawalhatian. At sa every Christmas season, mag-reflect tayo doon sa regalo, hindi regalo ng jowa mo, hindi regalo ng asawa mo, hindi regalo ng mga ninong at ninang mo, kundi regalo ng kaligtasan sa atin. And we must share this good news also sa iba pong mga tao. And let the name of Jesus inspire gratitude and joy in our heart. And also, mga kapatid, let's also reflect on the importance of the name of Jesus in everyday struggles ng ating pong buhay. And victories also. Makakita tayo ng pag-asa at assurance na yung kanyang kapangyarihan na magligtas ay kaya pa rin
maranasan natin sa kalagitnaan ng mga challenges natin sa buhay. Nagbibigay po ito ng pag-asa sa buhay po natin. Na kahit man tayo nahihirapan, mga kapatid, may pangalang Jesus na kaya magsalba sa atin. Amen. So we see God's glory in the name of Jesus. Pangalawa, mga kapatid, sabi po sa verse 22, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Pangalawang katotohanan that we can see this is we can see God's glory in the fulfillment of prophecy. Makita natin yung kalahatian ng Diyos sa fulfillment ng prophecy. Dalawang bagay again ang gusto ko pong makita po natin dito. Una is God's faithfulness in the prophecy. Okay? Tandaan po natin, mga kapatid, ang kapanganakan po ng ating Panginoong Hesus ay hindi po isang aksidente. Hindi po aksidente na parang, manganganak na ako. Hindi po ganon. Di ba? Kaya minsan, natawa na lang po ako sa mga palabas na magjowa. Aksidente po. Aksidente? Nabuntis ka aksidente? Ang kapanakan po ng ating pong Panginoong Hesus ay hindi aksidente kung hindi po katuparan ng matagal ng propesiya. Matagal ng hula po ito. Katuparan po ito ng matagal na hula. And yung prophecy po na yun, were given hundreds of years before nung kanyang arrival. Na kung saan, ano pong ibig sabihin? It showcased God's control over history and His faithfulness to His prophecy. Ilang daang taon na po nahula yung kapanganakan ng Mesayas. Amen? So sabihin, pinapakita lang po nito, mga kapatid, na yung kontrolado ng Diyos ang history, kontrolado ng Diyos ang panahon, at siya rin po ay faithful sa kanyang mga pangako. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Ilan po sa mga prophecy, Isaiah chapter 7 verse 14. Pinaprophesy po niya doon, behold, sabi niya, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Kanina, binanggit lang po natin sa chapter 23, ng Matthew chapter 1. Katuparan na po yan. At sa Micah chapter 5 verse 2, na-prophesy po doon na sa Bethlehem mismo, ipapanganak yung Messiah. Kaya makikita nyo nga rin po doon sa chapter 2, nakataka si King Herod, bakit may lumapit o may dumating na mga magi? At tinanong niya yung kanyang council, yung mga teachers of the law, alam niyo ba, may panganak na Messiah dito? Saan? Alam Alam ng mga council ni King Herod na sa Bethlehem Pero ano ginawa po nila? Anong response nila? Wala, nga. Alam lang namin. Pero wala kaming gagawin. You know what, church? Marami po sa ating ganito at nakakalungkot mang isipin. Marami sa atin ang alam ang word, marami sa ating alam ang salita ng Diyos, pero wala tayong pakialam sa kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Kagaya po ng mga council po ni King Herod. So dapat i-challenge natin po ng mga sarili. Amen? So nakita natin itong mga prophecy po na to. These fulfilled prophecies demonstrate God's unwavering faithfulness to His word. Hundreds of years bago nangyari yung hula. Pinakita lang po doon na talagang tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At ang kwento po ng Kapaskuhan, mga kapatid, ay isang proof, isang ebidensya na may isang Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Amen. Kasi hindi ko po alam kung ano yung mga salitang binitawan sa inyo ng Diyos. Hindi ko po alam kung ano yung mga pinangako sa inyo ng Panginoon. But let me share you this today, mga kapatid, and let me encourage you na abutin man ng napakatagal na panahon, basta ang Diyos ang nangako, tutuparin po niya yan. Amen? Tutuparin ng Panginoon yan. Biruin mo, tinupad ng Panginoon yung kanyang mga pangako, every detail, mga kapatid, every detail, magmula po sa lineage po ni David hanggang sa virgin birth, maniwala po kayo, lahat po yun ay nahula. It was foretold. And it was emphasized na talagang ang plano ng Diyos ay napaka-perfect at unstoppable. Sabi niyo po, unstoppable.
hindi mo kayang pigilan ang gustong gawin ng Diyos. Amen. Kaya hindi ko nga po malubos maisip ba't ang dami-daming Kristiyano. Pigil na pigil eh. No? Pigil na pigil sa gustong gawin ng Diyos sa buhay niya. Tapos magreklamo, Lord, bakit ako ganito? Lord, bakit ganito yung buhay ko? Tanong mo sa sarili mo, bakit ganito yung buhay mo? Diba? May gustong gawin sa iyo si Lord, tapos ayaw mo. Gusto mo pagkapala, kaya lang may papagawa sa iyo si Lord, kaya lang ayaw mo. Hello? Amen. Pero mga kapatid, still, ang plano ng Diyos ay napaka-perfect at hindi mo kayang pigilan. Kapangyayari po ang kagustuhan ng Panginoon. Amen? So to illustrate this, mga kapatid, may isa pong arkitekto na nagde-design ng isang malaking building, napakagandang building, na ang architect na to, napakadetalyado, magmula sa malaki at napakaliit na piyesa, na feature ng building. At kalaunan, dumating po yung panahon na naitayo yung building. At yung pagkakatayo ng building, it's eksakto doon sa plano at ayon sa vision at design ng arkitekto. Okay? So what do we mean by this? It's similar sa salita po ng Panginoon, prophetic words ng ating pong Diyos sa ating pong Panginoong Jesucristo, na lahat po 'yon ay perfectly fulfilled. Lahat po 'yon ay natupad perfectly. Na kung saan pinakita po doon napaka-perfect na blueprint at faithfulness ng Diyos doon sa plano niya. Kaya po napaangan na po nung ginawa ng Diyos sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi po ni R.C. Sproul, God doesn't just predict the future. He accomplishes it. God doesn't just predict the future. He accomplishes it. Hindi lang basta nanghula, nag-predict ang Diyos. Hindi po siya gano'n. Kundi yung mismong future, ina-accomplish niya yun. Amen. Kaya po sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, kung meron man po dito, marami po sa atin, napaka-uncertain ng future sa atin. Walang katiyakan yung ating pong buhay, yung ating pong hinarap. May mga tao po kasi na parang, yung may fear of the unknown. Alam niyo po yung fear of the unknown? Yung hindi mo alam yung mangyayari bukas, takot ka. Doon sa kinabukasan, hindi mo alam yung mangyayari sa'yo bukas. May mga ganun po tayo, mga kapatid. Pero alam niyo po, today God is reminding us that He is faithful and sovereign. Tinitiyak po ng Panginoon sa atin na despite ng napaka-unpredictable na buhay na meron po tayo, ang pangako po ng Diyos ay mananatiling matag at totoo. Amen? Pangalawa is God's sovereignty in the plan. Una, yung faithfulness ng Diyos doon sa propesiya. At pangalawa, yung sovereignty po ng Diyos doon mismo sa plano niya. Alam niyo po, every detail ng kapanganakan po ng Panginoong Jesucristo was orchestrated by God. Alam niyo po ba yan? Na talagang may nandun ng Diyos every detail ng kapanganakan ng Panginoon. Galatians chapter 4 verse 4, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son. So it reminds us na yung timing, yung place, but when the fullness of time had come, fullness of time, ibig sabihin, talagang yun na yung perfect timing. Yun na yung detail na mangyayari yung bagay na yun. So, the timing, the place, the circumstances of Jesus' birth were all part of God's perfect plan revealing His glory. Again, yung timing, yung lugar, kaya po sa manger, yung sabi nila na wala magkapasok sa kanila, orchestrated po yun ng Diyos. Yung silang mapasukan na bahay, at doon sa sabsaban siya pinanganak, orchestrated po yun ng Diyos. Lahat po yun ay parte ng plano, perfect plan ng Diyos. And even, mga kapatid, yung Roman census, yung census po ng mga Romano, kung bakit po umalis si Mary at si Joseph para pumunta po sa Bethlehem, it was all under God's control.
Why? Kasi kaya pong gamitin ng Diyos ang mga makamundong utos ng isang pinuno para lang matupad ang eternal purpose ng Diyos. He can use anything para lang matupad yung kanyang plano. That's why God's sovereignty turns ordinary events into moments that display His glory. Para i-display yung kanya pong glory, mga kapatid. Isipin nyo lang po, na may isang orchestra. Nakapanda po kayo ng isang orchestra. Yung banda 4 na lang. Di ba, pagka minsan, pagka mag-isa lang sila, parang nonsense. Ano ba ito? Parang pangit naman ng tunog. Di ba? Yung pong katawanan eh. Pero alam niyo po, sa isang orchestra po, sa isang symphony, okay, na kung saan sumusunod sila sa konduktor, hindi po ng bus. Konduktor kasi tawag dun eh. So, kumpas. Okay, sa lead po ng conductor, kahit iba-iba man po sila ng notang tinutugtog, mga kapatid, pero pag pinagsama-sama mo yun, nakalikha po sila ng magandang musika. Amen? It's the same way with God. Ganun din po sa Diyos. God orchestrates the events of history to fulfill His divine plan, turning even ordinary moments into display of His glory. Magkakaiba man yan, pero kaya pa rin po yung pagsama-samahin ng Panginoon para lang matupad yung kanyang divine plan. He can turn ordinary moments para lang ma-display yung kanyang kaluwalhatian. Amen? Kaya po sabi ng Proverbs 19 verse 21, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Marami naman tayong plano sa buhay, mga kapatid. At wala naman po siguro dito nagplano na gusto mapahamak yung kanyang sarili. Meron po ba dito? Yung parang, pangarap ko talaga maging addict eh. Pangarap ko talaga magising ng mga 5 araw, walang tulog. Wala naman po siguro nagkaplano ng gano'n, amen? So lahat, ibig sabihin, lahat po ng plano po natin sa buhay, para sa ikabubuti natin, amen po ba? Tama? Para sa kagustuhan po natin, sa pag-angat ng buhay natin, sa pag-ayos ng buhay po natin, but technically, mga kapatid, kahit gaano man kaganda yung plano mo, it's still the purpose of the Lord that will stand. Yun pa rin yung maningibabaw. Yun pa rin talaga yung mag-i-stand. Kaya nga po, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon na punong-puno na po ng disruption, punong-puno na po ng mga unexpected na mga pagbabago, yung bigla-bigla nagbabago, na minsan ito po yung nagiging rason sa atin para ma-feel natin na parang hindi ko na kontrolado yung buhay ko. Parang ang daming changes nangyayari. Pero dahil dito po sa ating po pinag-uusapan ng mga kapatid, ang kapanganakan po ng Panginoon ay nagpapakita po na God is always under control. God is always in control. In-orchestrate po niya yung bawat events ng buhay po natin for His greater purpose. May greater purpose. Bakit nangyayari sa'yo yan? Bakit yung pagbabagong yan ay nangyari sa'yo na hindi mo naman inaasahan? It is for the greater purpose ng ating pong Panginoon. Amen. Na siya magdadala sa atin ng comfort, ng assurance na ang buhay po natin, mga kapatid, ay parte ng divine plan ng Panginoon even when seems uncertain. Kahit hindi man natin alam, hindi man natin sigurado. Amen? So as we apply this truth, mga kapatid, ano pong gagawin natin dito? Simple lang, mga kapatid. Trust in God's faithfulness as He glorifies Himself in His promise. Pagkatiwalaan po natin ang ating pong Panginoon. Pagkatiwalaan natin yung katapatan ng Panginoon, mga kapatid. Dahil tumutupad siya sa kanyang mga pangako. Reflect on how the fulfilled promises of Scripture give us confidence that God will fulfill His promise for the future. I-reflect natin yung sarili po natin, mga kapatid, na yung mga propesiya nga na pagkatagal-tagal na, ay nagkaroon pa rin ng katuparan. What more pa kaya sa'yo? Again, sabi ko nga po kanina, hindi ko po alam kung ano yung mga pangako sa'yo ng Diyos. Amen? Hindi ko man alam kung ano yung mga salitang binitawan sa'yo ng Diyos. Pero eventually, nainiwala po ko, mga kapatid, tapat siya sa kanyang salita, tapat siya sa kanyang pangako. Mapangyayari ang kanyang pangako sa buhay mo. Pag sinabi niya makagraduate ka, makagraduate ka.
Pag sinabi niyang gagaling ka, gagaling ka. Pag sinabi niyang aayos ang buhay mo, aayos yung buhay mo. Hindi mo kayang pigilan yun. Amen? Kaya po ngayong Kapaskuhan, mga kapatid, let us rest in the assurance na yung plano ng Diyos ay perfect at napagkakatiwalaan po natin. So that's why when challenges arise, mga kapatid, remember that the same God who orchestrated Christ's birth is at work in your life. Dumating man yung mga pagsubok sa buhay po natin, mga kapatid, alalahanin mo lang na yung same na Diyos na trumabaho, nag-orchestrate, nag-ayos, doon sa kapanganakan ng Diyos, ay siya ring gagalaw at kikilos sa buhay mo ngayon. Amen? And lastly, mga kapatid, sabi po sa verse 23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. God with us. Lastly, mga kapatid, the truth na kailangan malaman dito, mga kapatid, is we gonna see God's glory in His presence. Kita po natin yung kalulutian ng Panginoon sa Kanya pong presensya. Dalawang bagay again, mga kapatid, dito po. Una is the wonder of the name Emmanuel. Sabi niyo nga po, Emmanuel. Again, sabi na nga po niya sa ating pong verse, ng Emmanuel po, ang ibig sabihin niyan is God is with us. God with us. Alam niyo po, sa Old Testament po kasi, madalas po ina-associate sa isang specific na places or bagay ang presensya po ng Lord, kagaya po ng tabernacle or the Ark of the Covenant. Okay? Means doon nila po ina-associate. Sa New Testament naman, mga kapatid, ang presensya po ni Lord ay naging personal at accessible. Ulitin ko po yun. Sa New Testament naman, sa Old Testament kasi, sa specific na place, kaya nga po yung templo, kaya nag-galit si Lord doon eh. Bakit ayaw niyong ayusin yung templo ko? Kasi doon nananahan yung presensya ng Panginoon eh. Okay? Doon po mismo sa Ark of Covenant, sa Tabernacle. Sa New Testament naman, yung presensya po ng Lord ay naging personal at naging accessible sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ang tawag po nito is incarnation. Okay? Ang incarnation po ay isang pagkapakita ng desire, mga kapatid, ng Diyos na manahan siya sa mga tao. Desire ng Diyos na makasama natin siya in flesh. Naging personal po yung presensya po ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi po sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory. Glory as the Son, as the only Son from the Father, full of grace and truth. The Word became flesh and dwelt among us. Amen. Alam niyo po, isang bagay po yung nakita ko po dito sa verse sa John chapter 1 verse 14, na nagkatawang tao siya at nanahan siya sa tao. Alam niyo po, isang katotohanan po nakita ko dito, na God did not remain distant or detached from our struggles. You know, alam niyo po ba yung ibig sabihin ng dwelt among us? Yung manahan siya sa atin. Kapatid, hindi lang po yung sa panahon ng kasaganahan. Hindi lang po sa panahon na masaya ka. Hindi lang sa panahon na maayos ka. Even in your struggles, even in your hardship, even in your downfall, even in your breakdown, kasama mo ang Diyos. That is the meaning of dwelling among us. Kaya napakabigat po niyan. Kaya nga po ang nilagay ko dyan, God did not remain distant or detached from our struggle. Hindi naman siya yung, ay, may ano to, ayoko doon, masama itong tao na to. Ay, medyo may ano to, dito. Saali siya doon pag may struggle ka. Hindi po ganun. So, magitan po ni Jesus, mga kapatid, bumaba po siya rito upang lumakad kasama natin. Magdusa para sa atin at tubusin po tayo. At ang kanya pong ginawa ay pagkapakita ng kanyang malalim na pagmamahal at pangako sa kanyang nilikha. Amen. What a nice truth. Napakagandang katotohanan mula sa ating Panginoon. Di ba? Isipin nyo lang po, mga kapatid, yung, di ba yung mga parents, pag sa mga may anak, pagka-distress yung anak, anong ginagawa po ng magulang? Tinatadyakan, pastor. Di ba? Minsan po, tama po, kinakalong, pinapatahan. Pero alam niyo po, isa po sa mga ways palagi ng
ng mga magulang. Yung bata umiiyak, na bata nagwawala, ang gagawin ng magulang, yuyoko. Kapatahanin. Amen? Ganun minsan ang ginagawa ng mga magulang, di ba? They knelt down just to comfort yung kanyang anak. Dahil yung parents, mga kapatid, yung presensya po mismo niya, ay nagdadala ng comfort sa bata. Kaminsan, kaya sabi ko, kapag ka-distress si Mavi, pagka kinalong ko or pinapatahan ko, pag umiyak pa rin, lagi kong binabanggit, sino gusto mo, saan ka punta? Tuturo niya mami niya. So pagka nasa mami niya na yan, may magkakaroon siya ng relief, gatahan siya. Kasi may ganun po tayo may ganun po tayong presensya sa mga anak na nakapawi agad ng distress, okay? Sa ating pong mga buhay. It's the same sa Diyos, mga kapatid, na hindi lamang siya nakatanaw mula sa malayo. Hindi lang po siya nakatanaw sa malayo na para tingnan tayo, kung hindi bumaba po mismo siya dito para makasama natin. Mag-alok ng comfort, mag-alok ng guidance, at para tayo po itubusin. Yun po yung katotohanan, mga kapatid. Kaya nga sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 15, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who every aspect or every respect has been tempted as we are, yet without sin." Hindi lang po siya naparito para lang makapag-sympatya sa atin. Kung hindi, kung ano yung naranasan natin, naranasan din niya. Amen? Kaya po sa mundo po ngayon, hindi ko po alam kung may mga feeling dito na isolated o nabibigatan sa hamon ng buhay, mga kapatid. Tandaan mo, ang pangakong God with us ay nagbibigay po ito ng comfort. Kaya kung tayo po, umaharap po tayo ngayon, mga kapatid, sa kawalan ng katiyakan, walang katiyakan, sa kahirapan, o sa mga personal struggles po natin, tandaan po natin na hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, kasama mo si Jesus. Amen? Kasama mo si Jesus. Pangalawa is God's presence brings glory. God's presence brings glory. Alam niyo po, ang presensya po ng Diyos ay hindi po nakakonfine, hindi po nakakulong po ito sa religious rituals or sa locations lang, but in a constant reality in the lives of believers as demonstrated through Jesus' life and ministry. Hindi po siya nakakulong sa mga ginagawa po natin, sa religious act lang natin, sa mga ritual lang natin. Kung hindi po nagmamanifest po, mga kapatid, ang presensya ng Diyos sa everyday na buhay ng ating pong buhay. Doon po siya nagmamanifest. Kagaya po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nung buhay pa siya sa kanyang ministry. Sa Psalms 46 verse 1, it reminds us that God is our refuge and strength, a very present. Nakita niyo yung word na yun? Very present help. Hindi future help, hindi past, hindi present. Present help. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo, yung kalapitan ng Diyos ay hindi na po isang konsepto. Kung hindi, ito na po ay isang realidad. Reality na po siya na parang, ang layo ng Diyos. Layo sa New Testament, ay sa Old Testament. Kasi na-umpisa siya ng Panginoon sa mga place lang. Tapos kapag lang yung kanyang salita, through the prophets, gagamit na siya ng ibang mga tao. Pero kapatid, sa panahon po natin, at sa sinasabi po ng scriptures, yung kalapitan ng Diyos, yung God is with us, yung Emmanuel, kapatid, napakalalim ng ibig sabihin. Na hindi na konsepto yung lapit ng Diyos, kundi realidad na po na malapit talaga ang Diyos. Magmula po sa buhay niya dito sa lupa, magmula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang resurrection, mga kapatid. Ito po ay nag-reveal ng glory ng Diyos na hindi lang basta ito makikita natin sa kanyang majesty, kundi sa willingness din niyang pumasok sa ating pong brokenness, sa sira po nating buhay. Yung sabi ko, hindi lang tayo kasama sa panahon na okay lang tayo. Tayo po ay kasama din ng Panginoon, mga kapatid, kahit sa panahon na pinaka-down tayo. Amen? He is the God who walks with us in our trials and rejoices with us
is in our victories. Sabi po ni Tim Keller, mga kapatid, in our suffering, God is not distant but present. In our trials, God is not absent but near. In our pain, God is not detached but engaged. Kapatid, sa panahon na nasa sitwasyon po tayo, kung may krisis ka man sa buhay, at wala ng katiyakan, ang presensya po ng Panginoon, ang presensya ng Diyos, ay nagbibigay ng katagan sa ating buhay at pag-asa. Amen? At ang assurance po, mga kapatid, na si Lord ay involved sa buhay po natin, ay makatulong po sa atin na harapin ng may pananampalataya at katagan ang bawat hamon ng ating pong buhay. So as we apply this truth, mga kapatid, let us experience the joy of God's presence this Christmas by drawing near to Him in worship and prayer. Nawa ma-experience po natin yung kalapitan ng Diyos, yung presensya ng Diyos. Diba? Ang lapit-lapit na nga ng Diyos eh. Pero a lot of people, a lot of Christians parang, Lord, ba't hindi ko maramdaman yung presensya mo? Ha? Ang lapit-lapit na ng Diyos. Maybe tayo po ay may problema at hindi po ang Diyos. Amen? So, hindi lang po sa Kapaskuhan. Okay? Kundi, nawa, asamin po natin. Enjoy natin yung presensya ng Panginoon. Amen? In worship and in prayer. Share the joy of God with us by demonstrating His love to those around you. Kasi marami po tayo po na alam natin na malapit sa ating Panginoon, na kasama natin ng Diyos. Pero paano yung iba? Let us share dito pong promise na ito sa iba. May pagmamahal natin sa iba. Amen? And let His presence transform your celebration into a testimony of His glory. Find moments of quiet reflection to thank Him for being with you in every seasons of life. Hanap po tayo, mga kapatid. Hanap po tayo ng moment para, alam mo yun, mag-reflect na tayo pasalamatan na siya po ay kasama natin sa bawat season ng buhay mo. Again, yung bawat season ng buhay natin ay hindi lang sa panahon na okay ka. Hindi lang sa panahon na maayos ka. Kahit sa pinaka-down na moment ng buhay mo, kasama mo pa rin ng Diyos. Amen? Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa, kapatid. Nandyan lang ang Panginoon. Amen? Amen? Tayo po lahat ito may sa presensya po ng Panginoon. And I will end with this, mga kapatid. Alam niyo po, ang Kapaskuhan po ay isang pagpapahayag, again, ng kalawalhatian po ng Diyos. Christmas is demonstrating or declaring God's glory. Hindi lang Kapaskuhan na, yes, may regalo. Yes, may pagkain. Yes, makakuha naman ako ng ilang libo. Amen? Di ba? Yes, marami na naman ang pera ko. Sabi ng mga anak, yes, ma-scam na naman ako ni nanay tsaka ni tatay. Tago daw niya yung pera. Di ba? Hindi po sa ganun eh. Kundi ang Kapaskuhan po, mga kapatid, ay naghahayag ng kalawalhatian po ng Diyos. In the name of Jesus, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, nakita po natin yung kanyang misyon para tayo pa iligtas. Sa fulfillment ng hula, sa fulfillment ng prophecy ng Panginoon, nakita natin yung kanyang katapatan. Tapat siya sa kanyang mga pangako. And sa kanyang presensya, na-experience natin yung kalapitan at pagmamahal ng Diyos. Kaya again, church, itong Christmas, itong Kapaskuhan, it has a deeper meaning. Higit ito sa handa, higit ito sa regalo, higit ito sa bagong damit, higit ito sa bagong riband mong buhok. Kundi ito po'y patungkol sa kalawalhatian ng Diyos. Na yung dahil sa kalawalhatian ng Diyos na ito, na-experience natin itong mga bagay na ito. Kaya naman let us respond by glorifying God through our worship. Sa pagsamba natin, sa pagtitiwala sa kanyang mga salita,
pagtiwala sa kanyang mga pangako, at maging masaya sa kanyang presensya. Let us respond to that. And may our lives reflect His glory to the world. Isa po yun sa mga bagay na pwede tayong maibigay sa Diyos. Nawa na ma-reflect sa atin yung kalawatian ng Diyos. Makikita ka ng ibang tao na yung buhay mo na inataas ang pangalan ng Diyos. Maybe sabihin mo, Pastor, parang napakahirap naman yan kasi broken ako eh. Hindi naman ako perfect na tao. Yung buhay ko, napakagulo pa din. Kapatid, hindi naman hinihingi ng Diyos na maging perfect ka. Hindi naman hinihingi ng Diyos na maging maayos ka muna. Ang hinihingi na naman ng Panginoon ay yung magtiwala ka sa Kanya. Ang hinihingi na ng Diyos sa atin ay yung maging masaya tayo sa presensya niya. Amen? I want to close your eyes right now. Kaya pati pagbalay-balayan, ngayon pong umagang ito, yung ating pong mga natutunan, ating pong mga narinig. Ang alam ko po, na may po sa atin dito na nakita natin, ganun pala talaga, ganun pala kalalim yung Kapaskuhan. Pero higit sa lahat, yung Kapaskuhan na ito, ay hindi lang para sa selebrasyon, kundi ito rin pala ay relevant sa nangyayari sa atin ngayon. Na minsan nawawalan na po tayo ng pag-asa sa buhay. Na minsan nawawalan na po tayo ng katiyakan sa buhay. Kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Kung ikaw man ay dumaranas, kapatid, sa mga personal struggles mo ngayon, kung ikaw man ay dumaranas sa wala ng katiyakan sa buhay, kapatid, lagi mong isipin yung Kapaskuhan na ito, itong kalawalhatian sa Kapaskuhan na nakita natin sa pangalan pala ng Panginoong Hesukristo, meron ng reason. Mata natin yung kanyang misyon, iligtas ka. Sa pangalan ng Panginoon na may pag-asa. Sa fulfillment ng prophecy, nakita natin na paano tumutupad ng pangako na salita ang Diyos, kapatid. Kaya again, kung ikaw man nag-struggle ka ngayon, hindi mo alam yung nangyayari sa buhay mo. Kapatid, pagkatiwalaan mo lamang yung sinasabi ng Panginoon. Pagkatiwalaan mo lamang yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At sa kanyang presensya, kapatid, nawa, ma-experience natin yung kalapitan ng Diyos. Mamuhay tayo na tila baga na ang lapit-lapit ng Diyos sa atin. Dahil yun ang gusto niyang maranasan natin. Maranasan yung kanyang kalapitan at kanyang pagmamahal. Kapatid, ito yung regalong binibigay sa atin ng Diyos. Hindi lang basta ang Panginoong Yesus, kundi yung mga katotohanan na ito, kapatid, na siyang manahan sa puso natin ngayong umagang ito. And as we respond to His glory, hayaan natin mag-worship tayo sa Panginoon, sambahin natin ang kanyang pangalan before tayo mag-pray. Let us respond in worship right now. Kaya sambahin mo ang Panginoon. Tandaan mo, kapatid, ang worship hindi lang patungkol sa pagkanta. Ang worship din, kapatid, hindi patungkol sa'yo. Sorry, pero hindi patungkol sa'yo ang worship. It's all about Jesus. It's all about Jesus. And worship, hindi po siya optional. Napipiliin mo, worship ba ako? Hindi. Hindi rin automatic na porket nandito kayo, nakapag-worship ka. Kapatid, wag mong hayaan. Nalalabas ka na sa simbahan ito na hindi mo nakasamba ang Panginoon. That is why right now, I'm gonna giving us the moment to respond sa glory ng Diyos. Nang masamba mo ang Panginoon, pasalamatan mo ang Panginoon. Church, kailan yung huling time nag-pray ka na hindi ka nanghingi? Nagpasalamat ka lang, nag-declare ka lang ng kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. When was the last time na ginawa natin yun? Kapatid, kung matagal na, now is the moment. Pasalamatan mo ang Panginoon sa buhay na meron ka. Sa ligtasan na meron ka. Sa hininga na meron ka.
Wala tayong reason para hindi natin sambahin ang Panginoon. Come on, church. Open your mouth. Speak words. Pasalamatan mo ang Panginoon. Huwag kang mahiya sa katabi mo, kapatid. Come on. Savior of my soul, Pasalamatan mo ang Panginoon, kapatid. I can For His faithfulness. through all my For His glory. darkest moment. In you I find my peace, my Hallelujah. comfort when I'm weak. Yes, Jesus. I Come on, trust in church. you. Pasalamatan mo ang Panginoon. Sambahin mo ang Panginoon. Lord, thank you. Thank you for all the things that you've done for us. Sa katapatan, na kahit kami po minsan, hindi kami nagiginta pa. My life, it fills my days. Hallelujah. It leads me in your ways. Hallelujah. Forever I surrender all Come on, church. to you. Let's give worship to our God. And I live to Yes, worship Jesus. you. Hallelujah. My Jesus, Yes, God. you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Yes, Sir Jesus. Who can stand between Come on. the Lord Let's worship our God. and me? Come on, church. Lord, I live to honor you, and I long to bring Hallelujah. my life an offering. Take me Yes, Sir Jesus. higher, Hallelujah. draw me deeper. Come on. Let's give our God worship He deserves. Let's respond to that. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Come on, Jeff, for the last time, let's sing. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, we continue to worship you. We continue to honor you, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon,
Sa season po na ito, Panginoon, na Lord, panumbalik sa amin yung talagang rason kung bakit may ganitong klase ng panahon, ganitong klase ng season, Panginoon God. And right now, Lord, nakita po namin, Panginoon, yung kaluwalhatian mo sa plano ng Kapaskuhan na ito. Nakita namin kung paano ka kumilos mula sa maliit hanggang sa malaking detalye, Panginoon, ng plano mo, ng salita mo, Panginoon. At Lord, hindi po ito basta-basta plano na basta lang maitaas yung pangalan mo. Kundi nakita rin po namin dito na lahat ng ito, Panginoon, ay naroon kami, Panginoon. Ito po ay para sa amin. Dahil gusto mo kami manumbalik, Panginoon, sa iyo. Gusto mo kaming mulit mailapit, Panginoon, sa iyo. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Dahil sa mga panahon po na ito, Panginoon, na punong-puno na po ng selfishness, punong-puno na po, Panginoon, ng mga bagay sa mundong ito, Panginoon, nang wala na katiyakan, Panginoon. Pero, Lord, sa panahong ito, Panginoon, hindi ka po naging selfish. Ginawa mo ito, Panginoon, para kami ay mailapit muli sa iyo. Mabigyan kami ng pag-asa, Panginoon. Matupos kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, O Diyos. Kaya naman salamat po sa pagmamahal na yun. At Lord, hindi mo ito ginawa, Panginoon, sa napakalayong distansya. Kundi ginawa mo ito, Panginoon, sa malapit, Panginoon. Ginawa mo ito, Panginoon, ng malapit sa amin. Ginawa mong personal yung pagbaba mo rito. Ginawa mong personal, Panginoon, yung paglapit. Kaya naman, O Diyos, sa mga oras po na ito, God, I know, Panginoon, na may kanya-kanya po kami mga struggles, and even in the online world, God. Sa mga nakikinig, lahat po kami dito, Panginoon, ay mga personal struggles, personal circumstances, Lord God. But I know, Panginoon, na hindi mo hayaan na hindi kami makarecover dito. Hindi mo hayaan na hindi kami makabangon dito, Panginoon. Kaya man, O Diyos, dalangin ko ang patuloy po namin pagkitiwala at pananampalataya sa iyo, Panginoon. At Lord, maraming salamat. Hindi dahil sa selebrasyon ng Kapaskuhan, kundi salamat dahil sa malalim na reason at meaning kung bakit kami may ganitong season, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kaya naman totoo po, Panginoon, na sa iyo lamang po ang kalawalatian, Panginoon. Lord, amin po tinataas sa iyo ang lahat-lahat ng kalawalatian, pasalamat, pagsamba, at karangalan at tanging sa iyo lamang, Panginoong Yesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. God bless all po.